So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang bigyan ng pansin at i-priority ang inyong mga katanungan na inilalagay dyan sa comment section. Tandaan nyo mga kamanok, ikaw man ay newbie, baguhan, matagal na sa pagmamanok, ikaw ang priority ko pag nag-comment ka dito kapag nagtanong ka. Asahan mo na kapag nag-comment ka ngayon, bukas, sa susunod nating upload, ma-priority ko yung katanungan mo. Masasagot ko yung katanungan mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung ano mang katanungan mo tungkol sa pagmamanok, kung may problema ka man sa mga alaga mo, sa mga ibinibreed mo, nandito lang ako para tulungan ka. Okay? So, kung nakapag-subscribe na po kayo, napindot nyo na po yung subscribe button, nakapag-like na kayo, at nakapag-comment na kayo dyan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So, ang una pong katanungan na galing sa ating mga subscriber ay galing kay Runiel Ibanghelio. Okay, so mega shoutout sa iyo, Runiel. Ito yung katanungan mo. Idol, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa 3 months old na sisiw na nagkasipon sa mata? Okay? Lumalabas po ang sipon sa ilong at sa kanyang mata. Okay, so medyo baka ilang araw na to. Na-try ko na po bigyan ng Doxilac at Amtil, pati na rin po ang powder, pero nandyan pa rin. 3 days ko na siyang binibigyan ng gamot, gagaling pa ba ito? Okay. So pag ang inyong mga alaga ay may sakit na ganyan, anong dapat niyo pong gawin? So 3 months old, possible mamamayat po ito pag napabayaan. So mga kamamayang una pong gawin niyo dyan, linisin niyo po muna yung kanilang cages. Kung siya ay nasa cages, linisin niyo po. Kasi dyan po unang-una nakukuha ng manok yung sakit. Baka possible, palagi pong basa, marami pong ipot, madumi po yung kanyang cages. So possible, dyan po nagsisimula yung sakit. O kaya naman, baka po nababasa ng ulan. So, i-make sure nyo po na hindi po nababasa, lagi pong tuyo yung kanyang cages para maiwasan yung pagkakasakit. So ngayon, yung sakit, ang gagawin nyo po dyan, ididiklag nyo po muna yung manok. Yung ilong, inyo pong ipipress ng mild lang naman para lang lumabas yung sipon, para po malinis yung airway. Kasi pag po yan ay may sipon at binigyan nyo po ng antibiotic, hindi po kaagad gumagaling instantly. Okay? Baka mamaya yan, 5 days pa yan bago gumaling. Pero kung yan po ay inyong ididiklag, possible yung 5 days maging 3 days lang. Bakit po? Kasi po mabilis niya pong natutunaw at mas napapababa yung infection sa loob ng katawan ng ating mga manok. So ang susi dyan, disinfect muna, okay? Linisin yung ilong, yung lalamunan, then saka po kayo magbigay ng antibiotic. Kung ang antibiotic mga kamamaya, hindi na po nagiging effective, especially yung mga powder, gagamit na po tayo ng tablet. Then pag hindi pa rin po naging okay sa tablet, dyan na po tayo magbibigay ng mga injectable. So ang tablet, sabi mo nga gumamit ka na ng Amtil, Doxilac, wala pa rin. So possible, mag-jump up na tayo sa injectable. So ipagagamit ko na po sa inyo is L-Spec. So magbigay po kayo dyan, 3 days, 5 days, hanggang 7 days hanggang hindi nawawala. Okay? So mas maganda ito sa maagang maaga, bago kumain, para mabilis po ang paggaling. Okay? Maluwanag tayo dyan ha. Ito naman, galing kay Eljon Sornido. Okay, mega shoutout sa iyo, Eljon. Kamamay, pwede bang isang pack ng Enerton at isang pack ng Platinum? Pwede bang ihalo sa maintenance feeding? Sana mapansin mo yung katanungan ko, kamamay. Okay? So para sa akin, napakadami ang halo. So 1:1 po yan eh. 50-50 ang halo na ito. Para sa akin, para hindi ka masyadong magastosan, mag-ferment ka na lang ng Jackie Oats. Medyo mahal kasi, mataas ang presyo nitong si Platinum eh. Si Platinum, saka lang natin ito ginagamit kapag meron tayong pupuntahan. Okay, kapag kailangan nating pagandahin yung katawan, kapag may pupuntahan. Tandaan nyo, 3 linggo lamang po yung ating paggagayak pag tayo ay may pinupuntahan. Ibig sabihin, konting panahon lang yon, hindi po pwedeng i-maintenance to kasi medyo mahal nga. Kung ikaw ay baguhan pa lang or babago pa lang nag-i-start sa pagmamanok, ay kung may budget ka naman, subukan mo. Okay, subukan mo kung may budget ka nito. Pero para sa akin, hindi siya pang maintenance eh. Pang ano siya eh, pang pasyalan to eh. Pag may papasyalan kayo, saka lang kayo magbibigay pag kulang sa katawan. Okay? So pero para sa akin, ang pinakamaganda dyan, mag-ferment ka na lang ng Jackie Oats para makatipid, makamura, kasi dito sa ating pagmamanok, kapag ka naubusan ka,
hindi ka magtatagal. Okay? So maliwanag tayo dyan ha. Kung ako tatanungin mo, pwede bang mixture yan po? Pwede kung meron tayong sapat na budget. Pero kung wala, proceed ka na lang. Mag-ferment ka na lang ng Jackie Oats para sa akin mas maganda pa. Kasi meron siyang probiotics na madaling i-absorb ng katawan ng manok, yung mga nutrients at the same time, yung fermented Jackie Oats. Okay? Mas mabilis ang paganda ng katawan, mas maganda sa maintenance. Okay? So next question po tayo. Okay, ito galing naman kay Junmar Pilar. Okay, Sir Idol, ilang months ang manok bago purgahin? Actually, pagdating po nila o pagtungtong po nila ng 1 month old, dyan na po tayo nagbibigay at nagsisimula mag-endorse sa kanila ng pampurga. So mahalaga po tayo na magpurga at the age of 1 month. Kasi po, at that stage, nakakaroon na po sila ng bakterya sa kanilang katawan kasi sa kanilang mga kinakain, sa kanilang mga tinutuka. So, start po tayo ng 1 month. Magbigay na po tayo ng bastonero. Yan ang ginagamit ko ng Excellence. So, po pwede yan na, nahalo sa pagkain. Okay, wet feeding. Pwede rin naman po, mas maganda kung sa painom. Ang magandang gawin nyo dyan, sa hapon, bago kayo magpurga kinabukasan, alisan nyo na po ng painom. Okay? So, alisan nyo po ng painom para sa ganun kinabukasan, maghanap po kaagad sila ng tubig. Maghanap po kaagad sila ng maiinom. Kasi mga kamamay, kinabukasan ng mga sisiw, paggising po nila, dehydrate po yung mga yan. Maaga pa lang, magigising na yung mga yan, mag-uuli na yan sa cages or sa brooder nila, maghahanap sila ng tubig o ng liquid solution na maiinom. Ngayon, pag nandoon pa rin yung tubig na inilagay mo nung hapon, possible uminom sila doon. So, para maiwasan natin na hindi po matamlay ang kanilang pag-inom ng pamurga, sa hapon, alisan na po natin ang painom ng tubig. Para sa ganon, yung mga sisiyo kinabukasan, wala silang makuha o mahanap na maiinom, so ang tendency mauhaw. Advice ko sa inyo, pag nagbibigay kayo ng pamurga, bandang alas 9 o alas 10 po kayo magpainom. So umaga, try nyo po muna na huwag pakainin yung mga sisiyo hanggang alas 9. So yun po ang pinaka-fasting nila, okay? So, instead, painom na lang ang ibigay po ninyo. Pero kung mapapansin po ninyo, na kung binigyan nyo ng painom, alas 9 na, hindi pa rin umiinom o matumal uminom, yan na po yung pagkakataon na magbigay kayo ng konting patuka. Sigurado ako, kung hindi sila uhaw, gutom sila. So, konti lang. Siguro, 1/4 lang ng kanilang patuka ang ibigay po ninyo para lang mauhaw. Then, after a while, after 30 minutes, after nila makakain, saka mo i-endorse o saka mo ibigay ulit yung kanilang pamurga. Sigurado ako, i-intake nila yung pamurga. And take note din, ang pamurga wag masyadong pakadamihan. Kung ano lang yung kayang ubusin, yun lang para makatipid tayo at may magamit next 15 days. Okay? So next question po tayo. Ito naman galing kay Ben Camerino. Ayan, so idol, normal lang ba na mahina kumain ang manok kapag bulag? Okay, kapag ang isang manok ay bulag, depende po sa sitwasyon. Kung yung kanyang sitwasyon ay bago pa lamang siyang naging ganon, possible nag-a-adjust pa yung kanyang katawan. O kaya naman halimbawa nagkasipon at may sakit pa, hindi na siya makakita, so medyo nagkakatamlay o nagiging tamlay siya kumain kasi may sakit siya eh. Pero kung yung manok is matagal na pong ganyan, yung sitwasyon niya bulag pero matagal ng panahon, ika nga ay nag-healed na po yung kanyang mata, yun nga lang, wala na siyang isang paningin, so possible pa rin na mag-adjust o tumaas pa rin yung appetite ng manok kapag matagal na po at healed, totally healed na po yung kanyang mata mula doon sa sitwasyon niya. Okay? So, nakadepende po. So, next question po tayo. Ito galing kay Melvin. Idol, nag 1 day 1 eat ka pa sa alaga mo? Sana masagot. Ito mga kamanok and Melvin, para sa iyong informasyon at para na rin sa ating mga kamanok dyan, hanggang ngayon po, 1 day 1 eat pa rin ako at ang ibig sabihin niyan, isang beses lang po ako nagbibigay ng pagkain ng patuka sa aking manok. Ang daming nagugulat, ang daming nagtataka, ang dami ring nagtatanong. Okay, kamanok, advisable ba talaga na isang beses lang natin pakainin ang ating mga manok sa isang araw? Kasi yung akin, 2 beses ko na pinapakain, hindi pa nga gumanda ang katawan. Ano pa kaya kung isang beses? Okay. So sa mga newbie at sa mga baguhan na babago pa lang maririnig yung aking salita, sabi ko nga, isang beses lang ako nagbibigay ng pagkain.
lilinawin ko po sa inyo, mas maganda po yung ganitong proseso. Okay? Ang daming sumubok, ang daming nagtanong, ang daming nagtry, at hindi ko rin masisisi yung iba. Okay? Dahil nga iba-iba tayo ng sistema, ng paraan, kung saan tayo hiyang, well, yung iba magugulat. Pero yung iba nating mga subscribers na nagtitiwala sa atin, so talagang inaral, tsinaga po nila, sabi ko magtiwala lang po kayo and trust the process. Ngayon mga kamamay, tuwang-tuwa. Akala nila, nagbibiro lang ako. Akala nila, hindi maganda. Pero ngayon mga kamanok, naka one day, one eat na rin sila at nagpapasalamat sila, buti na lang daw, tsinaga nila. Buti na lang daw, nakinig sila sa akin. At ngayon, masayang-masaya sila, sabi sa akin, nakatipid sila sa vitamina, nakatipid sila sa patuka, at napakasimple lang daw po ng pagmamanok nung na-adapt po nila yung one day, one eat. Kaya mga kamanok, huwag kayong matakot sumubok ng ibang bagay. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Huwag kayong mag-jump up agad doon sa conclusion na, ay, bakit isang beses lang? Ako nga, 2 beses, hindi pa gumanda ang katawan eh. Yun nga po mga kamamay, maging open-minded kayo pagdating dito sa pagmamanok. Hindi po pwede ditong, alam ko na yan. Hindi po pwede ditong, hindi totoo yan. Hindi po pwede ditong, hindi maganda yan kasi iba yan sa aking sistema. Pero subukan nyo po. Kung ang Amerikano, ganyan po ang sistema sa kanila. Isang beses lang sila nagbibigay ng pagkain. Biruin nyo yun. Sa dami ng kanilang mga alaga doon. Pero, tingnan nyo yung pangangatawan. Mga bulto. Pero take note, isang beses lang sila nagpapakain. Bakit po? Kasi po sa ibang bansa o sa US, wala silang mga farm bodies. Wala silang mga binabayaran ng mga tauhan para magbigay, mag-alaga, magpakain, magpainom, magbigay ng vitamina, okay, mag-breed ng manok para sa kanila. Ang kanilang mga kasama doon, katulong sa farm, is yung kanilang mga family members. Okay? Yung kanilang mga, yung anak nila, minsan nga, yung mga anak nilang mga babae, sila yung nagpapatuka. At pag sila yung nagpapatuka, nakasakay sila sa mga e-bike o kung ano man, basta may sasakyan sila sa dami ng manok. And isang beses lang sila nagbibigay ng pagkain. Isipin nyo yun. Kaya ba nilang bigyan ng 2 times per day yung mga manok sa daming yun? Tapos family members pa nila ang kanyang kasama? Minsan, mag-asawa lang sila. Okay? Kaya mga kamamay, magtiwala kayo. Yung one day, one eat, maganda yan sa manok. Yung akin, 60 grams lang ang ibinibigay ko sa isang manok sa hapon. Okay? Make sure nyo na may fermented jack oats para magandang absorption ng pagkain ng manok para talagang kahit 60 grams yung kinakain nila is absorb nila lahat yung nutrients. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo kailangang sobrahan ng pagkain na tipong maabot na kayo ng 80 grams para lang bumulto. Yung manok, kahit 60 grams yan, bubulto yan kung walang problema sa katawan. Okay? So, maluwanag tayo dyan, ha? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simpleng advice na ito pagdating sa ating pagmamanok, pagdating sa ating mga alaga. So see you for our next vlog. Huwag nyo kalimutang magtanong, akong bahalang sumagot sa susunod na ating mga videong gagawin pa. So mahal ko po kayo. Paalam.